Okay po, it's lunchtime. Ang Diyos ang provider ng ating pagkain ay sa Mateo 6:9. Ama namin Diyos, nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Kaya Diyos po ang pinagmumulan ng pagkain araw-araw. Kaya ang aking pong tanghalian ngayon ay binigay ng Diyos. Gaya ng kanin. Bigay ng Diyos yan. Ano pa? Gulay. Lagay ko na sa kanin. Yan. Gulay again. Yan. Lahat yan binigay ng Diyos. Siya ang provider ayon sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit hindi ka humingi, bibigyan ka eh. Karamihan ng mga tao, hindi naman nagpapasalamat sa Diyos. Pero meron silang kinakain na araw-araw. Kasi nga po, yun ang totoo. Ang Diyos pong provider. Ano? Kaya salamat po, Panginoon Diyos, sa binigay mong tanghalian sa akin ngayon. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Okay. Makapakinig tayo ng magandang awitin. Ano po? Habang kumakain, mayroong magandang salita ang Diyos. Ay, awitin. Tungkol po sa awitin. Ano papuri sa Diyos? Okay, bago ako pala kakain, baka makalimutan ko pala. Kapag nananangali po ako, umiinom ako ng grapes. Ganyang baso. Meron po ako sa baba, natin sa rep eh. Iinom muna ako ng grapes, red wine. Maganda po sa puso. Nakalimutan ko. Okay. 2 araw na kasi ako hindi nakakainom, Kaya iinom ako. Punta muna ako ron, Meron po akong alak. Iniinom ko siya. Ganyang bote. Takalan? Yung maliit na taas ang ganyang baso. Ganyan lang maliit. Yung pang ano lang talaga. Bago ka kumain, Sige po, So, makakapakinig muna tayo ng awitin habang minom po ako ng grapes bago ko mananangali. Po? Sige. Ayan ang title po, Kay Kristo Lang. Inawit ni Pastor Sammy Bagkat ng Pentecostal Missionary Church of Christ po. Pakinggan po. In Christ alone. Tagalog yan. Lumukat mga balakid sa iyo'y nakapaligid. Di mo alamang patutunguhan ang buhay dito sa sanlibutan. Lagi mo asam-asam ang magandang kinabukasan. Nauwi sa walang kabuluhan dahil sa taglay mo kasalanan. Pilit mo pinagsigawan, sino bang kaligtasan? Kay Kristo lang ang kaligtasan. Pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kay Kristo lang ang kapahingahan. Lahat ng iyong kapaguran, tunay hindi mo na maranasan. Kay Kristo lang mundong ating ginagalawan, puno ng samat mga karahasan. Naglalayo sa Diyos na may lalang upang hindi siya mapaglingkuran. Ganyan lang ang ating buhay, minsa'y magulo at mayroong lumbay. Pahayag niya'y huwag kang palilinlang sa mga pighati may hangganan. Lagi mo pakatandaan, biyaya ng Diyos na walang hanggan. Kay Kristo lang ang kaligtasan. Pagsisihan mo lang
Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila. Sapagkat sasama kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan, ipapabayaan man. Deuteronomy 32:6, magandang balita. Biblia Tagalog version. Pag ang Diyos ay Diyos mo, hindi kanya papabayaan. Amen. Kain tayo. Kay Kristo lang ang kaligtasan, pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kay Kristo lang Tubig. ang kapahingahan, Kain po tayo. lahat ng iyong pagkukurang, tunay di mo na maranasan. Kay Kristo lang ang sayo. Kay Kristo lang, kay Kristo lang, kay Kristo lang, kay Kristo lang. Ang kaligtasan kay Kristo lang. Wala bang binigay ang Diyos na nakapagligtas kundi kanyang anak lamang. Kaya nga in Christ alone, po nakasulat. Ito, red wine. Bago kumain ng tanghali, isang tagay. Ang ginagawa ko po. Yung red wine kasi maganda sa puso, sabi ng doktor. Kaya nakatutulog siya. Basta bago kakain, sasabihin ng doktor. Yung ginagawa ko, tanghali yan. Hanap pa tayo ng isang abitin po. In Christ alone naman. Yung English. In Christ alone po. English. Ang kumanta si Michael W. Smith. In Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless slave, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross that Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid, here in the death of Christ I Kulay. in the ground is
far he lay, light up the world by darkness Kaya narinig niyo po awitin Tagalog, awitin English. Wala pong ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Jesucristo. Yan ang nakalagay po sa Biblia. Kung gusto mong malaman patungkol sa Diyos, patungkol kay Jesus, ang Biblia ang ating ginagamit. Bagamat may mga ibang tao po hindi matanggap si Jesus sa kasaysayan ng Biblia, yung mismong kababayan ni Jesus noon, mga kapwa niya Hudyo, hindi po siya tinatanggap. Kaya po merong increase law na yan. Yan na po yung kasaysayan nila Pedro. Ang pinangangaral nila, si Jesus ang Kristo. Ibig sabihin, si Jesus na tinanggihan ng tao noon, siya pala yung tagapagligtas ng tao. Kaya pinangaral nila Pedro na yung Jesus na nangaral, ipinako sa krus. Sabi niya, pinako nyo sa krus. Sabi niya, siya ang tagapagligtas. Sabi ni Pedro, siya ang tagapagligtas. Kaya mula noon, sa panahon ng Pentecostes, ang unang pangangaral ng mga apostol sila Pedro,
meron po silang na-convert. Iba't ibang sekta ng reliyon sila. Nung narinig nila yung pangangaral nila Pedro na itong si Jesus, siya pala ang tagapagligtas ng tao. Meron po 3,000 tao naniwala sa isang araw lamang. Sa panahon ng Pentecostes, na nakasulat naman po yan sa Gawa chapter 2, verse 1 hanggang 47. Kung may Biblia kayo, basahin nyo po, mahaba-haba eh. Mahaba-haba. Nakalagay po sa 42, at yung mga naniwala ay nabautismuhan, 3,000 tao sila, hindi nagdag sa mga mananampalataya. Talagang pahirapan ang ginawa nilang pangangaral noon, hanggang sa ang mga apostol ni Jesus, umantong sila sa kamatayan. Dahil ang mga tao, imbis na maniwala sila, ayun po, isinakdal pa nila mga apostol, at sila po ay natulan ng kamatayan. Kita nyo po, napakabigat. Yan palang pangangaral sa panahon nila Pedro. Sa panahon ng Panginoong Yesus, yung pangangaral pala ng Ebanghelyo ay napakabigat na gawain. Una, si Jesus pinako sa krus dahil lang sa pangangaral. At ang mga apostol, sila Pedro, sila Pablo, dahil sa pangangaral lang, namatay din po sila, pinako sila sa krus. Yung iba sinusunog ng buhay. In the day of Inquisition, Dark Age, kung tawagin, sila po ay pinatay ng mga hindi naniniwala kay Jesus. Alam nyo na ganyan po sila kalupit. Itong mga tao hindi naniniwala kay Jesus, pinagpapatay po ang mga lingkod ni Jesus. Kaya ngayon sa panahon natin, salamat sa Diyos, hindi na ganun ngayon. Pag mangaral ka kay Jesus, hindi ka napapatayin. Kanya lang, mumurahin ka. Ako po, minumura nila ako. O yun, pinagbabantaan na lang, hindi na pinapatay, pinagbabantaan na lang. Ang dami po nagbabanta sa akin eh. Nababarilin, susunugin, sabi nila, ikaw na kalbo, susunugin ka na. Nagagalit sila dahil sa pangangaral ng mabuting balita ng ating Ebanghelyo, ng ating Panginoong Yesus. Sige, hanggang dito na lamang kaibigan na kapaginig. Isang awitin pa nga. Isang awitin pa. Ayan, titulo naman po, Tumawag Ka. Inawit po ni Pastor Sammy Bagkat ng PMCC Fort Watts. Pakinggan po natin, maganda rin ito. Tumawag Ka. Purihin ang Panginoon. Chords of Mercy, where you hear the power of God's love through music. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, na para ba nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y tumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo, na dinitibay si Yesu Kristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo.
at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka pa lang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo na tinitibay si Jesucristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. To God be all the glory. Chords of Mercy, where you hear the power of God's love and truth. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Totoo po yan, walang imposible sa Diyos. Tawag ka lang. Chords of Mercy, where you hear the power of Yan po yung nakasulat sa Mateo 11:28 na kung saan sabi ni Jesus, "Halika, may problema ka? Ano man ang bigat ng problema mong daladala," sabi ni Jesus, "Halika, lapit ka sa akin. Come to me, all of you." Yan, lapit. Doon naman sa 33:3 ng Jeremias, sabi ng Diyos, "Tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo." Ang lahat ng pribilehiyo binigay na ng Diyos sa tao eh. Tumawag ka, sasagot siya.
may problema ka, lumapit ka, sabi ni Jesus. Kung minsan ng tao, napakahirap pang di mo maintindihan kung naunawaan ba o hindi. Pag may problema, ang gagawin nila, silang maglulutas ng problema nila. Nung araw, meron isang mga celebrity sikat. Nung yung asawa na nagkaroon ng ang finding cancer, ang ginawa, dinala pa sa abroad. Hinahanap talaga yung lunas ng sakit niya. Isipin niyo po, kasi may pera sila. Pumunta pa sila ng abroad para lang mapagaling yung asawa. At nung dumating dito, ang finding talaga, maging sa abroad cancer. Hindi ko naman sinasabing hindi sila tumatawag sa Diyos, hindi sila nagdadasal, Pero siyempre, ang tao, yun ang kanyang gusto dahil may pera. Meron pa akong isang alam na ganyan din. Nagpunta na China. May cancer. Dahil sa balita nila, yung mga Chinese daw magaling sa gamutan ng cancer. Pero wala rin po eh. Ang Diyos ang nagpapasya ng buhay natin. Kahit dito ka lang magpa-doktor, kung talagang pasya ng Diyos, gagaling ka eh. Ngayon, merong isang doktor nasa abroad din. Doktor pa naman. Wala nang balita sa kanya kung ano nang nangyari. Kasi sabi niya, dito wala, hindi ka gagaling dito. Doktor siya, hindi siya naniniwala sa mga doktor dito sa Pilipinas. Kaya sa abroad siya nagpunta. Ngayon, wala nang balita ngayon sa kanya. Hindi ko yung merong man sa kanyang vlogs dito sa YouTube, ang nakalagay dyan, yung 3 months, yung after 3 months, ano na tayo ngayon? January. Magkakatapusan ng January, di last year pa yon, mga October. Wala nang balita eh. Hindi ko alam kung ano nang nangyari. Ano po? Kaya, ewan Ako hindi. Kung ako may pera, hindi naman ako pupunta ng abroad. Dito ko magpapagamot sa mga doktor. Nasa Diyos pa rin yun. Ipapasa Diyos kung health condition ko. Kung ako may pera, hindi kagaya nila. Anong nangyari? Yung dalawang kinukwento ko, yung celebrity po, namatay din yun eh. Yung sinasabi ko, yun, nabisita ko pa yun eh. Nakakwentuhan ko pa sa kanyang tahanan. Hindi nalugos yung buhok niya. Pero namatay din po. Pero namatay. Ewan ko lang yung kay Willie kung ano nang balita sa kanya. Nadula sa dila ko. Yun po, nagpunta pa sa Singapore. Kasi ang dami niya sinabi ron na nakakasakit ng damdamin sa parte ng mga doktor dito. Hindi ko na i-search nyo lang sa YouTube ang kanya mga pinagsasabi, Kung bakit sinabi ko kung isa kang doktor na dito ka nagdo-doktor, pag marinig mo si Willie talagang masasaktan ka. Naturing ang Pilipino, doktor din siya, pero bakit sa Singapore pa siya nagpunta para magpagaling? Magpagamot pala. Ngayon, yung nakikita ko po rito, 3 months na po yung nakakaraan. So, hindi ko lang kung ano nangyayari, Sige, hanggang dito na lamang po, napakasarap ng mga hawitin patungkol sa Diyos. Alam nyo, yung mga makinig ka ng hawitin, kagaya kapon, meron akong Bible study. Meron silang speaker, ang pinatutugtog nila mga worship song. Sabi ko, maganda yan. Siyempre, pinapatay ko muna kasi mag-Bible study kami. Ngayon, napakaganda ng development. Yung asawa niya, yung sinasabi kong ito, yung kahapon, lagi nakahiga. May cancer din po sa soso. Pero kahapon nakita ko, masigla siya, nagluluto pa. Yung kinain ko ang tanghalian, siya nagluto Kaya sabi ko, napakabuti ng Diyos. God is good all the time. Sige po, God bless us all po. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, kita niyo naman po, kumakain ako gulay.
Tsaka kanin. Konti lang. At meron pa ako ng red wine. Ano po? Sige po. Sa Diyos ang kapurihan. God bless us all po.